Alam mo, Gilbert, ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Kasi napangasawa ko ang isang matalik na kaibigan. Pero alam mo, naglalakad ako dun sa aisle, naisip ko si Carlos Miguel. Sayang, no, hindi kami nagkatuluyan. Kala ko kami na eh. Pero pinagpalit niya ako sa iba. Pero diba, Gilbert, tutulungan mo naman ako kalimutan siya. Diba? Gilbert? Ang daya mo naman eh. Tulog ka na agad eh. Hina-hina mo pala uminom. Daig pa kita. Sarap mamasyal. Pero mas masarap siguro kung may kasama ako. Kaya lang, yung asawa ko, tinulugan naman ako. Kaya, ako na lang mag-isa mamamasyal. Cecilia! 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 Carlos Miguel? Ako ba naman, Cecilia? Nakatulog lang ako sandali, tinakasa mo na naman ako. Carlos Miguel, totoo ba to? Anong pinagsasabi mo? Siyempre, totoo ako. Cecilia? Cecilia? Kasi pinagkagagawa mo, love. Yeah. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Dami ka na inom, no? Carlos Miguel, dito ko lang. Huwag kang mawawala sa tabi ko. Siyempre, hindi ako mawawala sa tabi mo. Ano sasabi mo? Mahal na mahal kita, Carlos Miguel. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Charity? Ginagawa mo? Charity, ba't umiinom ka? Masama sa kalagayan mo yan. Akin na yan. Masakit din pala, no, Vladimir. Akala ko, ganun ko lang kadaling matatanggap ang pag-amin mo sa akin. Nagkaanak kayo ni Consuelo. Pero okay lang. At least may Consuelo de Bobo ko na naging honest ka pa rin sa akin. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil ba patay na ang bata? At hindi na kailangan pang pag-usapan pa? Ganun ba yun? Sinabi ko na kay Vladimir ang totoo. Ganun lang yun. Total, wala na naman siya magagawa eh. Patay na yung anak namin.
Simon! Ano ba? Eh, paano kung malaman ni Charity yan? Palagay mo matutuwa yun? Alalahanin mo, Guerrero na pangasawa ng ex mo. At hanggang ngayon, tingin niya sa'yo, mikrobyo. Kaya sigurado ako, pag nalaman ni Charity nagkaanak kayo ni Vladimir, tiyak. Tiyak magwawala yun. Pangingit ang buhay ko! Nalaman na ng buong mundo ang lihim ni Vladimir at ni Consuelo. Pero ako, eto, isang gagat kalahati. Uli pang nakaalam ng lahat. Samantalang nandito lang naman ako Hayop ka talaga! Hayop! Love. Balis na ako, ah. Bye. Bye, kiss ko naman. Cecilia? Anong ginagawa mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nandyan? Wala. Ising, senyora, dumating na ba si Jose Enrique? Ay, ma'am, hindi pa nga po eh. Hindi nga rin po tumatawag. Ano kaya nangyayari dun sa batang yun? Asan kaya yun? Ba't hindi man lang nagpaparamdam? Walang ya kasing babaeng yun eh. Alam ko, may nalalaman siya kung nasaan si Jose Enrique. Ayaw lang niya sabihin. Maldita talaga. Ma'am? Ma'am, sino po yun? Wala. Ramon,
Ramon, hindi kaya may masamang nangyari na sa anak mo si Jose Enrique? Kung ano-ano kasi ang iniisip mo, kaya ka natitense eh. Eh, paano namang hindi ako mag-iisip ng ganito? Eh, dati-rati naman, nakakapasyal sa atin si Jose Enrique kahit nakabukod na siya ng bahay. Eh, bakit ngayon? Kahit anino niya, hindi ko makita. Tumawag na kaya ako ng pulis? Ay, naku. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hello? Papa, I miss you kasi. Ha? Hindi nga ako pwede mamaya eh. Magkikita kami ng mga klase ko pagkatapos ng pasok ko. Sige na, next time na lang babawi, ha? Sige, okay. Bye, love you. Sino yan? Mama ko. Nabanggit mo na ba ako sa kanya? Oo, one time. Tara, pala tayo sa inyo. Ha? Next time na lang. Tara. Love? Carlos Miguel? Gising ka na pala. Love, sorry kung naiwan kita kagabi kasi tulog na tulog ka eh. Tapos gusto ko talaga pumunta doon sa kabilang island, kaya pumuslit ako. Sino kasama mo? Tatlo silang magbabarkada eh. Nakalala ko sila pagkagaling doon. Nakipagkwentuhan, tapos niyaya nila akong mag-inom, kaya hindi ako nakauwi. Ano pinagsasabi mo dyan? Anong hindi ka nakauwi? Nakauwi ka kagabi. Lasing na lasing ka nga eh. Alam ko nakainom nga ako, pero alam ko rin na hindi ako nakauwi. Nakauwi ka. Ano ka ba? Magkatabi pa nga tayo matulog eh. Sobrang lasing ka lang kasi. Alam mo, ganyan ka pala pag nakakainom, no? Nagkakaroon ka ng amnesia. Talaga bang hindi kayo magkasama? Eh, saan naman napunta yung batang yun? Hindi ho eh. Tsaka hindi naman po si Eloise ang sadya ko dito. Kayo ho. Ako? Opo ka. Ayo. Bakit? May nagpunta ho kasing mama doon sa dati yung tinitirhan. Eh, hinahanap yata kayo. Wala naman pong masabi yung mga nakatira doon, so kami po yung itinuro. Sino daw? Poldo ho ang pakilala eh. Poldo. Sir, matagal ako palang di umuwi dun yung Marianang yun. Bakit daw? Na-confine daw ko sa kulyon. Matagal ho bago nakabalik siya ron. Sir, para ko pala sa mga may ketong yun. Ano bang itsura nung Poldo? At parang wala yata akong natatanda ang mayroon akong kakilalang Poldo nung araw. Mukha naman po siyang tao, Aling Mariana eh. Pero kung dadaanin sa bastusing salita, mukha ho siyang messenger na napag-utusan lang. Wala talaga akong natatanda ang Poldo. Eh, hindi nga ako pumayag nung niyaya akong pumunta dito eh. Baka mamaya kidnapper lang yun. Mabuti. Tama yun. Kaya lang, Aling Mariana, binigay ko na lang po yung address niyo. Ano po, sir? Pupuntahan ko na ba? Hindi. Huwag muna. Sige na, salamat na lang. Sige po, sir.
Yes, Han. Okay naman. Yes, ma'am? May ibang tao ho ba sa loob? Ay, wala po, ma'am. Maintenance lang po ako dito. Nililinis ko lang po to. Nasaan yung mga nag-occupy sa cottage na to? Ay, ma'am, kaalis lang po. Sige. Sige pa. Salamat, ah. Eto ho ba yun, sir? Ah, tama. Ito yun. Okay. Thank you. Buti na lang pala hindi pa kami nakakalimutan. Okay, you're welcome. Thanks ulit, ah. Excuse me, miss. Yes, ma'am. Pwede kong matanong yung pangalan ng occupant sa tabi ng cottage namin? Cottage 104. Ma'am, sina Mr. and Mrs. Carlos Miguel Altamonte ho. Kaalis lang ho ni sir. May binalikan ho kasi. Sige, thank you. Thank you. Cecilia? Gilbert. Siguro mas mabuti mauna ka na sa kotse. Mag-check out lang ako. Okay? Yeah, we're checking out. Carlos Miguel?